January 20, 2020, maghahating gabi nung kami pumunta sa Divisoria para mamili ng gulay para sa mga nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. Dito ko unang nakita ang batang kargador na nagngangalang Dave. Napukaw niya ang aking atensyon dahil napakamura pa ng edad niya para pasukin ng ganitong uri ng trabaho. Kargador sa umaga, kargador sa gabi. Sobrang awa ang naramdaman ko sa batang ito kaya hindi ko sinayang ang pagkakataon para makausap siya at lalong bumigat ang damdamin ko nung marinig ko ang kanyang kwento. 1 taon na ang nakalilipas mula noong una naming pagkikita ni Dave at masasabi kong napakasarap sa pakiramdam na ang batang nooy inalipin ng kahirapan, pinagkaitan ang kamusmusan ay isa ng batang masiyahin na punong-puno ng pagmamahal. Ang batang kargador ay malaya na ngayon. Muli nating balikan ang aming pagtatagpo. Anong oras ka matatapos dyan? Alas 10. O sige, hintayin kita na. Anong pangalan mo? Dave po. Ilang taon ka na, Dave? 12 po. 12. Gaano ka nakatagal dito nagtatrabaho, Dave? November po. November. Pwede bang magkwento ka? Bakit ka napunta dito, Dave? Inampun po ako ni Kay Martin. Doon po ako napunta rito. Ayun lang po. Sino yun si Kang Martin? Nagkampun po sa akin. Paano mo yun naging kilala? Sa may basay ko po kasi dati natira. Nabaitan po siya sa akin. Inampun daw niya po ako. Pwedeng malaman kung nasan yung mga magulang mo? Hindi ko po kasi alam eh. Pwede mong ikwento sa amin kung bakit ka nawalay sa mga magulang mo? Nag-away po sila. Pinalayas po ako. Tapos lumayas po ako. Tapos doon pa ako napunta sa basay ko. Okay. So, ang nangyari pala, nag-away yung parents mo. Tapos, pinalayas ka. Stepfather ko po. Oh my God. Nasaan yung father mo? Hindi ko po alam. So, yung kasama pala ng mother mo, stepfather mo lang. Kung naririnig ba ng magulang mo, wala ka bang message sa mama mo? O kaya sa magulang mo? Wala po. Pwede bang malaman kung bakit ka naiyak? Ipakan mo muna ko 5 kilo. Sige lang, baka may gusto kang sabihin sa mama at papa mo. Wala po ako sabihin sa kanila eh. 5 kilo. Pwede ko bang malaman kung may mga kapatid ka? Meron po. Yung mga kapatid mo kasama ng mga magulang mo? Hindi po, magkakaiwalay kami. Okay. So, pang ilan ka? Panganay po. Yung mga kapatid mo, ibig sabihin pala, mas ano pa sa'yo? Opo.
Ano ba yan? Ang sakit sa dibdib ng ano mo. Baka meron kang gustong sabihin. Sabihin mo lang. Wala po ang sabihin sa kanila eh. Kung tatanungin kita, baka may wish ka o may gusto. Anong gusto mo? Babuot kami pa pamilya. So, ang wish mo, mabuo yung pamilya nyo. Medyo mahirap yung ano niya. Yung mga kapatid mo, ilang taon ba yung mas bata sa'yo? 9 po. At saka 10 po. 9 at saka 10. Baka may gusto kang sabihin doon sa kapatid mong 9 and 10. Wala ka bang close doon sa mga kapatid mo? Meron din po. Baka may gusto mong sabihin. Pag-iingit lang po sila palagi. Mahal ko po sila eh. Mahal na mahal mo sila. Opo. Baka naman pwede mong pakiusapan yung mama mo at saka papa mo na magkabati na sila. Baka sabihin mo lang, makamalay mo lang, pakinggan ka. Ayoko po eh. Yung bata pa po kasi ako, di ko po na po nakita yung papa ko eh. Yung stepmother ko na lang po nakikita ako. Dave, pwede bang malaman yung kinikita mo kung saan napupunta? Binibili ko po ng damit. Mga short. Tapos may bilid din ako tsinelas. Damit at saka tsinelas. Pwede bang malaman kung saan ka natutulog dito? Doon po sa tondo. Bali, yung tinutulugan mo doon, yun yung si... Hindi po, yung iba po yun. Iba pa yung umampon sa'yo, iba pa yung tinutulugan mo. Opo. Ganun ba? Pwede ba akong magpunta doon isang araw para kumustahin yung kasama mo doon? Marami po kasi kami doon eh. Matatanda ba yung mga kasama mo o gaya mo lang din? Mga binata pa po. Safe ka kaya doon? Opo. May nag-aalaga sa'yo doon? Opo. Pinapakain niya po ako. Pinapagaliguan po ako. Bali yung kinikita mo, Dave, bali binibila mo lang ng damit mo, ng pagkain mo, yun sobra, saan napupunta? Wala po. Di pa ako nagpapasobra. Yung sobra, binibili ko po ng pagkain. Ibig sabihin, wala mang sumusobra, wala kang naiipon. Meron din po. Saan mo tinatabi yung may sumusobra? Doon din po sa nag-ano sa akin. Sa care din po, sa nag-ampon sa akin. Kumbaga, sinishare mo dun sa nag-ampon sa'yo. Doon po pinapatabi. Pwede bang malaman kung magkano yung kinikita mo? 300 po. Bumili pa ako ng isang damit. So kumikita ka ng 300 a day. Opo. Isa pa, Dave, bago tayo maghiwalay, wala kang wish sa akin, wala kang gustong sabihin sa akin? Meron po. Salamat po sa binigay niyo po. Maraming salamat po sa interview niyo po ako. Wala kang gusto, gamit o anuman. Wala po. Kumari, Dave, tanungin kita, may mag-ampon sa'yo. Hindi po ako kasama. Kasi meron na po nag-aapon sa akin. Sabi mo kanina, ang wish mo lang talaga ay mabuo yung pamilya mo. Opo. Isa na lang, kausapin mo lang. Baka may konting salita lang na pwede mong ibigay sa mama mo at papa mo. Gusto ko magkabati silang dalawa. Tapos mga kapatid ko, kuhain na nila. Para magsama-sama na kayo, no? Opo. Dave, thank you sa paghatid sa amin, ha. Gusto ko mangarap ka sa buhay mo na hindi habang buhay ay ganyan lang ang trabaho mo, no? Opo. Lagi ka lang magpipray kay God. Basta gawin mo lang yung tama at alam ko nandyan si God para sa atin lahat, ha. Nandito ako ngayon para sa'yo kung ano yung kaya kong maitulong sa'yo, no? Opo. Basta ako pupuntahan kita dito kung ano yung kaya kong ibigay sa'yo, no? Yun lang naman ang secret dun eh. Maging masipag at maka-Diyos para makamit mo yung mga pangarap mo, no? Opo. So yan, kakatapos lang ni Dave ng mga kasama niyang magbaba po ng gulay. Ilang truck ba yun? 3? O 3 truck. Kumusta naman? Hindi ka napagod?
Parang hindi ka nga parang hindi ka pinawisan, no? Di ba kahapon tinanong kita na kung gusto mong magpa-adapt pero sabi mo ayaw mo? Opo. Ako pa lang noon gusto na kitang isama. Kasi ayaw kong nakikita kita na sa murang edad mo ganyan ang ginagawa mo. Dapat sa'yo nasa school, nasa bahay lang at nag-aaral. So yun po yung labas po ng tirahan po nila Kuya Martin. So ito po yung sala. So kusina. So yung mga kwarto. Ito, daan to papuntang ano kuya? CR. Oh my God, kuya, ganito pala kadumi dito. Hindi ba mas malala ang amoy nito minsan, kuya? So, yan po si Kuya Martin at nakausap po kanina. Sabi ko nga po kung pwedeng mapuntahan ho sila dito, ma-check po yung tinutuluyan ho ni Dave. At kung pwede ko din po mahingi po yung pahintulot po ni Kuya Martin para po habang hinahanap po yung pamilya po ni Dave, sa amin ho muna siya. Sabi naman po ni Kuya Martin, okay daw po sa kanya. Hindi po masusukat ang inyong kabutihan sa bata kasi po kahit to wag po kayo magalit ha. Kahit to ganito ho yung tirahan nyo nais nyo ho siyang kupkupin at malagay ho sa hindi ho siya mapapahamak, no? Kasi ko ayaw ko po yung matulad siya sa mga ibang bata, mga pariwara, gano'n. Mga nagsusolve, nagka-drugs, nagnanakaw. Alis na tayo. Okay na kay Kuya Martin. Natatakot ka ba sa akin? Aalagaan kita parang tunay na anak doon. Habang hindi pa natin nakikita yung magulang mo. Gusto mo sa probinsya sa amin. Mas doon, mas maluwag doon. Mas marami kang kalaro doon, mga pamangkin ko. At saka kasi bukas Dave, gusto kitang pa-check up sa UST. Sige na. Mapacheck yung likod mo, tsaka yung pilay mo. Alagaan kitang parang hindi iba, parang tunay na anak, huwag kang mag-alala. Gusto mo akong tawaging tatay, kuya, walang problema. Pansamantala hanggat di pa natin nakikita yung mga magulang mo. Ano? Hindi kita mapipilit. Masakit sa akin na aalis ako na hindi ka kasama. Ayaw mong alagaan mo na kita. Pagbigyan mo naman ako. Hanggat huwag ka naman umiyak, babe. Para makita ang magulang ko, dokontakan mo kami kuya. Number ka rin naman sa akin eh. Bigyan mo akong pagkakataon na mapadama ko sa iyo yung Ala, nabasa na ng luha yung damit mo. Tara na. Tara na. Tama na, kanina pa yan. Malalim masyado yan. Ha? Nawawala yung kagwapuhan mo, oh. Sana bakit nga ako. Love ko eh. Pogi ka na. Ano ba yan, Dave? Mawa ako sa'yo. Ano na? Masakit sa dibdib. Hindi na kita pipilitin ha. Mag-decide ka na muna, no? Hindi, napapayak na rin sa inyo, di ba? Sabi ko mawa ako sa'yo eh. Kaya, mag-decide ka. Ha? At
least sabi mo, nung gusto mo pa akong makita, may pag-asa pa ako, no? Tama. Hello guys, kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At magpapasalamat lang po ako sa nagbigay po sa akin ng pagmamahal. At bago ko po kayo pasalamatan, magkukwentuhan ko po muna kayo sa akin po pag-aaral. Sa pag-aaral ko po, natutunan po magbasa. Sa sinabi po sa akin ng tatay po, sigiin ko po magbasa. Sa nagmamahal po sa akin at pagmamahal pa po sa akin. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayong magsawa. Makakaasa po kayo. Pagbubutihan ko po ang pag-aaral. Sana po tulungan niyo po ang pray para po maabot po ang aking pangarap. Ingat po kayo lagi. Mahal ko po kayo. Bye-bye guys. I love you po. January 20, 2020, maghahating gabi nung kami pumunta sa Divisoria para mamili ng gulay para sa mga nabiktima ng pagsabog ng Bulkang Taal. Dito ko unang nakita ang batang kargador na nagngangalang Dave. Napukaw niya ang aking atensyon dahil napakamura pa ng edad niya para pasukin ng ganitong uri ng trabaho. Kargador sa umaga, kargador sa gabi. Sobrang awa ang naramdaman ko sa batang ito kaya hindi ko sinayang ang pagkakataon para makausap siya at lalong bumigat ang damdamin ko nung marinig ko ang kanyang kwento. 1 taon na ang nakalilipas mula noong una naming pagkikita ni Dave at masasabi kong napakasarap sa pakiramdam na ang batang nooy inalipin ng kahirapan, pinagkaitan ang kamusmusan ay isa ng batang masiyahin na punong-puno ng pagmamahal. Ang batang kargador ay malaya na ngayon. Muli nating balikan ang aming pagtatagpo.